Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyo lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, na mga OFWs na nanonood ngayon. Hello, shout out sa inyong lahat. And also sa mga audience ko dito sa Pilipinas, magandang umaga sa inyong lahat, no? Yung nagba-breakfast dyan. Okay? So, enjoy eating lang dyan at magbabalita tayo dito. Okay? May matindi tayong pag-uusapan ngayon na mismo ako ay hindi ko ito nagustuhan ang pangyayaring ito. Ipagtanggol ko talaga itong si Presidente Bongbong Marcos dahil dito sa mga isyong kagaya nito. May kumakalat ngayon sa social media na itong pirma ng Pangulo ay pinorge ng mga abusadong mga nagtrabaho sa gobyerno, no? Forge meaning yung pirma, no? Ginaya yung pirma ng Pangulo. Yan ang sabi, balita, update ni Trixie Angeles, yung parang spokesperson na rin ng mga pangyayari dyan sa Malacanang. Yan ang ibabalita natin. Okay? Hindi ko ito nagustuhan dahil nasa peligro ang ating Pangulo na umabot na sa ganitong mga, this is a crime, no? Hindi ito biro na gayahin mo yung pirma ng Pangulo kung ano-ano. Okay? Yan ang pag-uusapan natin, at bago natin yan pag-uusapan, no? Importante na itong video na ito ay i-like at i-share nyo ito sa Facebook at YouTube. Okay? Like and share. Sabay-sabay tayong mag-like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Naka-like and share na lahat. And also, itong Facebook page natin at yung YouTube channel natin, importante na masubscribe at follow ninyo para manatili tayo sa Facebook at YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa ating mga Facebook at YouTube. Ready? Subscribe and follow. 1, 2, 3, go! Okay. Naka-follow and subscribe na lahat. Maraming salamat. Punta na nga tayo dito sa ating issue na may nag-forge sa pirma ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? Ngayon, nag-order na itong si Presidente Bongbong Marcos, full force, no? Pinaiimbestigahan na ito ni Presidente Bongbong Marcos. Siyempre, ngayon, hindi na nagustuhan ng gobyerno ito. Okay? Kung matatandaan natin, may problema na nga tayo sa sugar importation, no? Para bang kung aking i-generalize yung mga pangyayari, para bang inaabuso na nila ang kabutihan ng ating Pangulo. Dahil yung ating Pangulo hindi marunong magalit, hindi kagaya ni Presidente Duterte noon, no? Na medyo pagalitan ka, no? Ngayon ito sobrang mabait, nag-aabuso naman, no? Kaya may nangyayaring mga bagay na baliwala lang sa kanila. Magdesisyon lang sila without knowing without letting know the president, no? Kagaya nito, ginaya ang pirma ng Pangulo. Mali ito, sobrang mali ito. Kaya itong ating Pangulo ay pinaiimbestigahan na ito, no? Matinding investigation ang mangyayari nito. Ito, latest balita ito, ha? At itong forged document, no? Galing ito sa Bureau of Immigration. Ayan. Yan ang picture ng building ng Bureau of Immigration. Ha? Nangyari itong forged document sa Bureau of Immigration, no? Isa na rito ang si Attorney Abraham Espejo Jr., our next commissioner natin sa Bureau of Immigration, no?
pati siya medyo pinorge siguro yung no, wala pang exact, wala pang clear no kung pati itong next commissioner natin na si Attorney Abraham Espijo ay na-forge rin yung kanyang pirma. Okay? Nag-circulate ito sa social media na finorge itong may forged document sa Bureau of Immigration. Malaking crime ito. Hindi ito basta-basta. Matindi itong pangyayari. Okay? So sabi ni Trixie Angeles, no? Clarify ito ni Attorney Trixie na yung palasyo did not release any of those documents. Okay? Yung documents na yun ay fake yun lahat. Okay? Pati yung pirma doon ng commissioner at yung ating pangulo pinorge, no? Yung pirma. Grabe. So sabi ni Trixie Angeles, ang pag-forge, no? Ang pag-forge o yung forge meaning yung dinuplicate mo ba? No? Ang forge ng Great Seal of the Government, signature ng presidente or even the stamp only ng presidente, no? Ito ay pwede kang parusahan nito ng reclusion temporal. Yan ang sabi ni Trixie Angeles. And yung reclusion temporal ay aabot ito ng 12 to 20 years imprisonment. Ito ay under investigation. Kapag nalaman ito kung sino man ang nag-forge sa document na ito, 12 to 20 years. So kayong mga nandyan sa gobyerno na medyo abusado na kay Presidente Bongbong Marcos, watch out kayo dito. Dahil nag-order na ang Pangulo na imbestigahan itong pangyayaring ito. No? Sabi pa nga ni Trixie Angeles na seryoso ang presidente sa issue na ito. He's very serious for this dahil pwedeng maulit ang mga pangyayaring ito sa ibang part ng agencies ng gobyerno. Pwede itong maulit kapag hindi ito seryosohin ng ating Pangulo. Kaya full force ang investigation ito. This crime, no? I shall say this is a crime already, no? This crime can cause instability sa ating gobyerno. If ito ay pababayaan lang natin, no? Magkakagulo if lagi itong mangyari, no? Signature ng presidente na forge, hindi ito biro. Mabigat ito. Mabigat yang mag-forge ka ng pirma ng presidente, pirma ng mga commissioner. Okay? Pati yung seal ng government, ginaya nyo. Di ba? Mabigat ito. Magagamit ito sa mga krimen, no? Pwede itong peligro ang presidente natin pag na-forge yung pirma na yan. Pwede itong gamitin sa kahit anong krimen. Sa kahit anong krimen, pwedeng idawit ang ating Pangulo if ganyan lagi ang mga pangyayari. So, seryoso ang ating gobyerno. Seryoso si Presidente Bongbong Marcos na paiimbestigahan itong pangyayari na ito. Okay? So, magkomentaryo ako. Hindi ako magmamagaling, magkomentaryo ako bilang representante ng mamamayan Pilipino. No? Para sa akin, itong pangyayaring ito ay hindi ito maganda. Okay? Hindi ito maganda. Peligro ang presidente dito. Kung sino man ang may gawa nito, talagang paparusahan. Dapat lang paparusahan. Dapat lang may advice ko sa gobyerno, full force, no? Full force ang investigation dito. No? Na ma-solve ito sa madaling panahon. Dahil kapag nakalusot ito, dadami at dadami ang mga pangyayaring kagaya nito. Okay? So, let's wait and see and update
And I will update you kung ano ang update tungkol sa investigation tungkol dito sa Bureau of Immigration. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Okay? Babasahin natin yan, no? Magkomentaryo kayo kung ano ang inyong suggestion sa gobyerno tungkol dito. Okay? Tama lang ba na hindi ito investigahan o tama lang ba na full force, no? Full force ang investigation dito. No? Tama lang ba na paparusahan ng kung sino mang may gawa dito ay paparusahan ng 12 to 20 years imprisonment? Okay? Mag-comment, mag-react, libre yung comment, mag-react. Babasahin natin yan. Okay? Don't forget na itong video na ito, i-like at i-share para kakalat ito sa Facebook. Marami ang makarinig sa totoong balita natin. Okay? At sa ating Facebook at YouTube, i-follow at i-subscribe nyo ito para manatili tayo sa Facebook at lagi kayong updated sa balita tungkol sa ating presidente. Okay? So, guys, patuloy kong ipaglaban itong ating presidente, no? At ang ating vice presidente sa ating mga vlogs. Hindi tayo titigil na kampihan ang mga great leaders natin. Dahil kung hindi tayo kakampi dito, no, sa ating mga vlogs, pwedeng mapabayaan ito, no? Masisira ang ating gobyerno. Itong mga issue na makagaya nitong paninira sa ating Pangulo. Okay? So, sa ating vlog, as I always say, patuloy kong ipaglaban itong si Presidente Bongbong Marcos, VP Inday Sara Duterte, at yung former president natin na si Rodrigo Roa Duterte. Okay? So, hanggang dito lang itong video na ito. See you in my next video and God bless everyone. Mahalin natin ang Pilipinas. Mabuhay kayong lahat.